it's a life-changing experience. Mga ganong concerns. Parang kapag hindi pa nangyayari, kinakabahan ka na. From 800 to now 2020. Ba't nga ba ako nag-decide magpa-Shinagawa? Let's talk about Shinagawa right now. Sorry, wala na kasing laman. Inubos ko na siya. Nung nag-decide ako na magpa-LASIK sa Shinagawa, it was actually October 2021. And I know it's parang cliche or tawang-sawa na kayo marinig na it's a life-changing experience, but it actually is for me. Kasi little did I know, nasa 800 plus na pala yung grade ko nung chinek nila yung eyes ko ng thoroughly. So, we get that annual checkup sa eyes. Mas marami than the annual checkups kapag kunyari na lumabo na yung mata mo. And yung akin, so, sabi nila, kapag nag-stable na yung eyes mo, yung grado ng eyes mo, you can do LASIK. So, I think for the past, nung nagkaroon ng pandemic, 2020 and even 2019, hindi na siya gumalaw. So, I thought, yeah, maybe I'll try. Maybe I'll try the LASIK one. So, nagpa-check ako sa Shinagawa. I checked 2 other providers actually, just so that I can compare also in terms of pricing and in terms of yung mga in-offer nilang after sales. Ganyan. So, chinek ko yung ibang doctors. Much less siya than Shinagawa actually. And what made me decide to go to Shinagawa is that marami kasing reviews talaga in terms of yung paano nila ginagawa sa eyes. And nakampante ako nung nagpa-check ako. Kasi parang i-check ka lang naman nila eh. Magpapa-appointment ka. Ganyan. Tapos, pag magpapagawa ka, you won't need to pay, I think, for the checkup. Or included na siya sa package, I'm not sure. So, October 2021 yun. Kapag hindi ko talaga kaya mag-work, then at least, nasa bahay lang ako, magpapahinga ako. So, yun yung decision point ko. And then when I went to Shinagawa, I think it's October 31. Kasi parang nagpa-appointment ako a week before. Tapos buti na lang 1 week before ako nagpa-appointment. Kasi ang sabi pala, bawal naka-contact lenses for the 1 week. Just so that, actually 2 weeks na eh. Just so that your eyes are clear. Parang kapag chinek up nila, hindi siya na-affect nung, kasi pala yung eyes natin, nag-iiba siya ng shape according to the contact lenses that you use. Okay, don't quote me on that, but that's what happens. So ba't nga ba ako nag-decide magpa-Shinagawa? Kasi nahihirapan na ako dun sa part na, shucks, parang every day na nagigising ako, I have to look for my glasses. And then if nakita ko na yung glasses ko, then fine. And then magka-contact lenses ako. But in terms of, say, traveling, kasi I like traveling, meron din akong parang mga struggles na, should I wear contact lenses sa plane? Normally, I don't kasi I sleep. Paano kapag nakalimutan ko siya i-pack? Mga ganong concerns. And then also, yung tipong, I have to always buy a new set of glasses. Kasi syempre, pag tumataas yung grade mo, bibili ka ng glasses. And I also need to buy new pairs of contact lenses kasi syempre nag-expire yung contact lenses, diba? Kinompute ko kasi medyo ganun talaga ako mag-isip. So I computed the amount that I'll spend times forever in terms of yung sa glasses ko. And siguro naman, di naman times forever, but times siguro like mga 50 years more. So glasses, contact lenses, yun yung mga chinek out ko. Yun yung mga kinompute ko. Apart from that, kinompute ko rin, magkano nga ba yung babayaran ko talaga sa Shinagawa if ever na, sige, I take this one-time opportunity na magpagawa ng lenses. And it turns out na mas cheaper talaga yung kapag nagpagawa ka na. Plus, maganda pa yung vision mo. So, magto-2020 ka. So, nagpa-check up ako ng October 31. And then they said, sabi actually ng doctor sa akin, ako, parang hindi ka pa pwede kasi dapat 2 weeks talaga yung contact lenses mo. Actually, naka-promo rate sila. So, hanggang October 31 lang. Sabi ko, hala, paano yun, doc? Ganyan, hindi ko, parang ayoko bumalik na lang next week. So, parang, ang dating sa akin is, if hindi siya ngayon magagawa, yun lang yung akin na, hindi ko na lang siya papagawa.
Personal ano ko lang naman yun ha. Personal ano ko lang. Kasi parang, if it's not for me, it's not for me. Parang ganun siya. And then, meron akong kausap na, syempre, sales guy. Sabi, naku, sinong doctor yan? Ganyan. And then, yung pala, I think may isang doctor who agreed na, o sige, check up ulit kita. So, before that doctor came to actually check my eyes, meron silang tinatawag na thorough check-up ng eyes. So, yun yung papuntahin ka sa madilim na room, yun yung parang isa-shock yung eyes mo, kung ano yung magiging reaction ng eyes mo, just to really see ano ba yung lens mo talaga. And then, meron siya yung parang ipapacheck dun sa, yung ganun, yung normal. So, okay siya talaga, like, sobrang sophisticated. Feeling mo ma-check talaga yung eyes mo. So, after I've gone through that, nakita na nila yung lens ko, nakita na nila ano yung grade ko, nakita na nila ano yung para sa akin, tsaka na ako kinote how much. And then, tsaka rin sinabi ng doctor na, yung isa, na, o sige, baka pwede ka na. Kasi okay naman na yung eyes mo. Siguro yung isang doctor kasi very careful lang siya, which I understand and I appreciate. That afternoon, so nag-lunch lang ako, and then that afternoon, kasama ko yung sister ko, nagpagawa na ako. So the process is really just smooth. I needed 1 day kasi parang matagal kasi yung check-ups eh. And then after that, the afternoon, medyo marami kami naka-line up to really go through the LASIK treatment. So naka-line up kami, binigyan kami ng parang hospital clothes, and then nilagyan na kami ng local anesthesia dun sa eyes. After that, parang isa-isa na kaming pumunta dun sa surgery room or operating room. So actually, dun sa operating room, una parang kinakabahan ka. Yung parang kapag hindi pa nangyayari, kinakabahan ka na. Okay? So yung gano'n yung nangyayari. But the process is really smooth. Parang I think less than 10 minutes lang eh. And what you will see is parang sasabihin lang sa'yo ng doctor na, o tingin ka dun sa dot na green. Okay, don't close kasi hindi mo naman talaga mako-close yung eyes mo kasi may clamp. But don't close your eyes, ganyan, don't move. So, yun yung sinasabi ng doctor, and sabihin niya sa'yo, stay calm, okay lang yan. After that, parang, oh, done na. Like, 10 minutes lang, siguro max, done na. So, paglabas ko, siguro unlike the others na walang naramdaman. Ako kasi baka mababa yung pain tolerance ko, so na-feel ko ang sakit. Ang hapdi niya, hindi ko na siya mamulat that time. So, buti na lang kasama ko yung sister ko. Para at least, she's the one who's gonna guide me to go home. So, ganun yung nangyari. Parang we took a grab and umuwi kami. So, after pala nung surgery na yun, binigyan ako ng kit. So, the kit includes yung parang glasses mo that you will have to wear every day for 7 days. And I also have yung parang cover sa eyes na yun naman, kapag matutulog ka, iti-tape mo siya. Kasi ang tendency, syempre, it's sugat siya eh. So, ang tendency is you scratch your eyes. So, what it does is it prevents you from scratching your eyes kasi naka-tape siya. Well, after that, siguro parang nag-SL pa rin ako. So, siguro parang mga 5 days nga lang siya talaga na nag-heal na. Actually, parang 3 days ang ate SL ko. Kasi nung 4th day, parang normal na ulit. So, nag-work ulit ako, and then, as in, parang nakakita na talaga ako. Everything's very clear. So, talagang, nung nag-decide ako noon, sabi ko, okay ba to for me? Kaya ko ba? Ganyan, everything. Sobrang smooth na lang talaga. After the procedure, bawal daw akong mag-swim for at least, I think, 3 months. Eh, meron ako naka-line up na Boracay ng January. So, October yun, diba? November, December, January. So, sige, tamang-tama naman kasi sa January pa naman ang aking alis. Pero, buti na lang na-move siya ulit to March with my friend. Pumunta kami ng Boracay. Buti na lang na-move siya so that mas mag-heal pa yung eyes. Worth it siya talaga for me. Na from 800 to now 2020. And it's been years plus na yung eyes ko, and it's still okay. I still feel happy that I did it. One of the best decisions that I had to have. Yun lang yung masasabi ko dun sa Shinagawa experience ko. How much it cost is it cost me, I think, less than 100,000 pesos for the eyes kasi depende dun sa category ng eyes mo eh. And then how long it took for me to actually have the procedure. Just, 1 whole day will be enough. Actually 10 minutes lang siya, pero dahil ako ay gusto ko na mag-allot ng 1 day, I did 1 day. And then the healing process took 7 days, but you can't do
gym work within 7 days. You can't do swimming within 3 months so that your eyes will be protected. So I think that's all that I can say for the Shinagawa experience. And I hope everyone who's trying to decide about it, trying to see kung pwede ba yun sa kanila, this would be like something that you can use for your decision. Bye!